Tahimik ang sinuong ng mga bumibisita sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Pero sulit naman daw lalo't magkakasama ang magpapamilya ngayong undas. Live mula sa Manila Memorial Park sa Parañaque, may report si Mark Zambrano. Mark? Maki, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao papasok dito sa Manila Memorial Park ngayong araw kung saan naging tahimik ang paggunita ng undas ngayong araw na ito. Yun nga lang, Maki, naging mabigat at usad pagong ang daloy ng trapiko dahil sinamantala ng ilan sa ating mga kababayan ang malamig na simoy ng hangin dito ngayong gabi. Kaya naman napuno ng ilaw ng kandila ang paligid. Ang 73 anyos si Tatay Angel Aca, nadata naming nag-iisa. Taimtim ang kanyang pagdarasal sa harap ng puntod ng kanyang yumaong may bahay. 17 taon na ang nakaraan nang pumanaw dahil sa heart attack ang asawa ni Tatay Angel. Higit sa pangungulila, wagas sa pagmamahal pa rin sa yumaong asawa ang mababakas ngayon kay Tatay Angel. Siguro we have a deep relationship, ganun. Kaya pakiramdam ko wala na akong makakitang makakapalit niya. Kaya sabi ko, i-devote ko na lang ang time ko sa mga apo ko, anak ko, ganun. Si Beth Vicente, sinadyang hanapin ng puntod ng mag-asawang Cory at Ninoy Aquino para alayan ng dasal. Si Tita Cory po, malaking tulong po sa akin kasi po, nung nag-aaral ako, naka 4 years na libre po ako sa kanya sa pag-aaral ko hanggang high school. Nakatapos po ako ng libre. Dahil po kay Tita Cory po. Scholar kayo ni Tita? Yes. 4 years siya pinag-aral ng libre dahil sa educational programs ni Cory noon. Sinadya naman ng barkadang ito ang putod ng hinahanga nilang aktor na si Rico Yan. So naaalala po namin siya sa pamagitan ng mga pinikula niya. Maganda yung mga nagawa niyang pinikula. So di rin natin may kaaykala na yung mga nagawa niyang sa industriya, malaki yung natulong. Nakita po namin yung kagalingan niya sa pag-acting at yung paghahangaan doon pa rin. May ilan namang nagbitbit ng mga pagkain para sa mga yumaong nilang mahal sa buhay. Ang pamilya ni Diana Laurel, pansit at fried chicken ang handog sa yumaong ama at kapatid. Parang binibigyan din namin sila ng pagkain. Kung ano kinakain namin, gusto namin ganoon din sa kanila. Sa kabuuan daw ay naging tahimik naman ang undas dito sa Manila Memorial Park, maliban sa isang kaso ng pagnanakaw ng bag na naglalaman ng digital camera kaninang alas 6 ng umaga. Mahigpit ang pag-inspeksyon ng mga bag sa entrada ng sementeryo bilang bahagi ng Oplan Kaluluwa. Ilang bote rin ang alak na nakumpiska ng Parañaque Police. Minabuti naman ng ilan na isurrender muna ang mga bawal na gamit tulad ng gunting, kutsilyo, kutsara at tinidor. Maaari naman daw balikan ang mga ito pagpauwi na. Okay lang yun. Mas maganda yun. Para maiwasan yung kung ano man yung di dapat mangyari. Bawal magdala ng mga alak, ng mga nakakamatay na bagay, drugs, baraha, at iba pa pong mga gamit na nakakalikha ng ingay. Maki, as of 8 p.m., umabot daw sa kabuang bilang na 350,000 ang bilang ng taong dumagsa dito sa Manila Memorial Park at ayon sa mga otoridad, naghahalinhinan ang 18 miyembro ng kapulisan every 8 hours ang shift nila para masigurong ligtas ang sitwasyon dito sa loob ng sementeryo. Maki? Mark, may balita ka ba kung bumisita na yung pamilya Aquino o kung kailan sila bibisita, lalo na si Pangulong Aquino? Maki, kaninang pasado alauna ng hapon, nabalitaan natin na dumalaw dito sa puntod ni dating Pangulong Cory Aquino at Senador Ninoy Aquino, ang kapatid ni Pangulong Aquino na si Viel Aquino D. Pero hindi na natin siya inabutan at hindi na natin nakausap. Siya pa lang daw ang naiulat natin na pumunta dito sa puntod ng mga Aquino. Maki. Maraming salamat, Mark Zambrano.